Nabanggit ko na kanina yung tungkol sa pagtataas po. Sa Abril pa naman po ito yung pamasahe sa LRT1. Ayan na, ayon sa Light Rail Manila Corporation, inaprobahan ng DOTR o Department of Transportation ang taas pasahe. Kaya magiging 20 pesos na po ang minimum fare sa LRT1 simula sa April 20 para sa single journey ticket habang 19 pesos sa stored value. Mula sa kasalukuyang 15 pesos. Pero yung mga dulot-dulo, yan ito medyo mabigat ito. 10 piso po ang itataas eh. Ayan halimbawa, yung dulo hanggang dulong biyahe sa LRT1 ay 55 pesos para sa single journey mula sa kasalukuyang 45 pesos, habang 52 pesos para sa stored value mula sa kasalukuyang 43 pesos. 52 from 43. Yan. At tinan muna natin at kung nakonsulta ba yung mga... Ang alam ko merong public hearing na nangyari dito. Alamin natin kay Mr. Primo Murillo, convener ng The Passenger Forum, kung ano po ang kanilang masasabi tungkol dito sa nakatakdang pagtataas sa pasahe sa LRT1. Mr. Murillo, magandang umaga po. Hello. Hello. Mr. Murillo, good morning po. Yes po, magandang umaga Melo, magandang umaga sa mga nakikinig sa Super Radio. Opo, yun na. At may desisyon na daw po ang DOTR at ang nag-announce naman itong pagtataas ng pamasahe nito sa Abril, ikalawa ng Abril, ay ang Light Rail Manila Corporation, yung korporasyon, yung consortium po dito sa LRT1 natin o concessionaire sa LRT1. Ano po masasabi ng panig po ng mga pasahero po tungkol po dito, Mr. Murillo? Nakakatapos lang po na na pag-usapan niyo mataas yung presyo ng karne. Talaga pong pinoproblema ng taong bayan yung mataas na presyo, no, particular sa pagkain. Yung inflation po nananatiling numero 1 na concern ng mga tao. And itong pagtataas ng pasahe, hindi lang sa LRT, mayroong Feb 19 hearing on sa jeepney. Transportation inflation po ito. Ibig sabihin, tataas yung gastusin ng ating mga kababayan sa usapin ng transportation. Ang appeal namin kung nagdesisyon na yung DOTR, makialam ang Malacanang, no, si PB, at pigilan ito dahil hindi talaga kakayanin ng taong bayan. Bukod po doon, ang alam namin sa concession agreement, ang nakalagay doon ay pwedeng magtaas every 2 years. No? Ang huling pagtataas po, August 2, 2023. Ang April 2, 2023 po ay eksaktong 20 months pa lang. Ang alam po namin pagka 2 years, 24 months. No? So, technically, hindi pa po talaga pumapasok yung 2 years. Yun yung isa pang bagay. Pangatlo po sana mapakita man lang po nung management ng LRT kung saan napunta yung huli po nila kasing pagtataas. Kapareho ng yung dinadahilan nila ngayon, maintenance, upgrade. Ang sabi nila noon, dahil dun sa itinaas noong 2023, 114 million per year yung dagdag na koleksyon. At sabi nila, 4 na milyon lang doon yung parang tubo, no? 110 million every year. So, ibig sabihin, mag-2 years na, nasa 220 million ang pinag-uusapan natin. Saan na ba napunta yan? Parang naramdaman ba talaga namin yan, na upgrade? Na yung maintenance, hindi naman yan parang kailangan mo kita-kita, no? Pero yung mga upgrade na sinasabi nila, yun yung sasabihin nila ulit ngayon, sinasabi nila ngayon, meron bang report yan? Meron bang pwedeng mapakita yan, no? Sa mga mananakay para makita namin na talagang yung collection ay papunta doon. Mr. Murillo, meron silang binabanggit na pag hindi pa pinagbigyan niya ang proposal na yan, at ngayon po pinagbigyan na nga po, ay maapektuhan daw po yung Phase 2 at Phase 3 ng LRT1 Cavite Extension Project. Mr. Murillo? Opo. Sa amin, siyempre gusto natin nag-extend yung tren, pero kung ang paraan para yan ay matuloy without na masyado maging burden dahil nga nahihirapan yung ating mga tambayan, ay kailangan din pag-aralan ng gobyerno yung pagdadagdag ng subsidyo o pagsuporta dyan sa
pag-extend, no? Mhm. Ibig sabihin, hindi kunin sa taong bayan, total, eventually naman, Oho. masisingil naman yan. Opo, kasi sa ibang bansa po, halimbawa po sa Estados Unidos, ang subsidiya dyan sa tren po ito, 29 to 89%. Sa Germany, sa aking nasa liksik, 28% ang subsidiya. Para sa pamasahe po yon. Iba pa yung subsidiya doon sa yung operating expenses at saka yung capex po sa pamasahe pa lang po yan. May binabanggit sila na kaya daw po ganito ay dahil sa na-defer o naipagpaliban naman yung mga dapat ay pagtataas na nangyari na batay sa concession agreement. Dapat nakapag-increase na sila noong 2016 dahil every 2 years po ito, 2016, 2018, 2020 at 2022, Mr. Murillo. Ano po masasabi nyo tungkol dyan? Totoo naman no, mayroong mga panahon na dapat nag-increase sila. Opo. Pero parang medyo weird yan kasi nga, ang pinag-usapan natin, nagtaas na sila noong 2023. Opo. Tapos wala pa nga 24 months. Ibig sabihin, At magtataas na ulit. ibig sabihin, binabawi lang nila lahat yan. So, at saka itong, yung 2023, dapat sa 2025. 2025 na po ngayon, Mr. Murillo. Opo. Opo, pero April pa lang po August nga. yung huling, August 2023. Ibig sabihin, technically, 20 months pa lang po, hindi pa po 24 months. Ay nga pala. Kahit sabihin sa Abril pa ito mangyayari, kulang pa rin po sa 24 months. Ano po? Opo, kulang po ng apat na buwan. Opo. So ano po ang inyong magiging recourse? Sabi nga, ito ba pwede pang iapila po, Mr. Murillo? Mabigat-bigat ito, medyo malaki. Oo. Pinapag-aralan po ng aming mga ng aming team no kung paano ito gagawin kasi halimbawa yung technicalidad po ng 24 months ay kumbaga yun yung alam natin na ibig sabihin ng 2 years pero nakalagay po sa concession agreement ay 2 years. So tinitingnan ko meron pong legal recourse. Kung wala po mas apila po sa Pangulo ang aming nakikita. Opo, kay Presidente na po. Opo. Kasi ang hirap po ng buhay ngayon. Ang taas ng mga bilihin. Pagkatapos sasabay pa itong pamasahe na ito. Ay ang mga nagko-commute o mga sumasakay po dyan sa tren, hindi naman namamasyal Mga ano po yan, mga manggagawa po yan Oho. Saka mga estudyante. Totoo po. Opo. Totoo po. Yan po yung at hindi biro yung karagdagang 200 to 400 sa isang buwan. Opo. Na mababawas no kung sa manggagawa ang ibig po sabihin niyan pati sa estudyante ay saan yan ibabawas dahil fixed yung ibang bagay mababawas po yan doon sa kanilang budget sa pagkain. Naku po. Yung baon malaking parte na ng baon ng manggagawa at baon ng estudyante ay yung transport na lang ang katapat Opo. Napakaliit na matitira para sa pagkain. Maganda nga kung subsidize po yan dahil sa ibang bansa nga po sinasubsidize yan dahil mass transportation po yan Hindi yung sa kung saan tayo nagsasubsidize, Mr. Murillo, Sige po, salamat po sa inyong panahon at sa paliwanag. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Mel, at maraming salamat sa Super Radio. Opo, si Primo Murillo, convener ng The Passenger Forum.